Naalala ko noong gabing iyon. Walang ilaw. Tanging ang kabilugan ng buwan lang ang nakasabit sa langit, malamig at hindi gumagalaw, na parang pinagmamasdan kami. Umihip ang hangin sa mga bitak ng lumang jeep na may dalang baho ng dugo at isang bagay hindi tao. 3 oras bago ito, umalis kami sa Timog Luzon. Iniisip na ang biyaheng ito ay isang simpleng kontrata sa pagkukumpuni. Ngunit nang lumiko kami sa pulang dumi na kalsada patungo sa Hilaga, nagbago ang lahat. Una, ang mga mata. Ang mga tao sa gilid ng kalsada, matanda, bata, lalaki, babae, ay napahinto, napalingon sa amin. Hindi mausisa ang mga tingin. Ngunit maingat. Maingat. Parang alam nila dire-diretso kaming nagmaneho papunta sa bibig ng isang higanteng hayop. Pagkatapos ay dumating ang huling grocery store bago lumubog ang araw. Lumapit ang isang matandang lalaki, malabo ang mga mata ngunit kumikinang sa dilim. Lumapit siya sa tenga ko at bumulong. Huwag matulog sa mga lansangan kung gusto mong mabuhay hanggang umaga. Bago pa ako makapagtanong, tumalikod na siya at nakita ko, sa leeg niya 3 mahahabang gasgas. Parang mga marka ng kuko ng isang bagay buhay at pangangaso. Noong panahong iyon, hindi ko pa alam na ang lugar na pupuntahan namin ay isang maldita na nayon. Isang lugar kung saan ang kadiliman ay hindi lamang nagtatago ng mga kakilakilabot na bagay. Pinalaki sila nito. Ang pangalan ko ay Das. Ipinanganak ako sa isang maliit na nayon sa Katimugang Luzon, isang lugar kung saan maliwanag ang sikat ng araw sa araw. Ngunit sa gabi ang dilim ay parang makapal na likido na tumatagos sa bawat sulok, bawat hininga. Ang aking ama ay isang karpintero. Nagtrabaho siya sa kahoy sa buong buhay niya, pag-upit, pagtatayo ng mga bahay, pag-aayos ng mga tulay. Ang kanyang mga kamay ay kalyo, ngunit ang kanyang mga mata ay laging alerto. Tinuruan niya ako ng trade. Ngunit hindi lamang iyon. Tinuruan din niya ako kung paano gumamit ng bolo knife para malinisan ang leeg ng hindi tao na nilalang. Paano magwiwisik ng asin sa pintuan bago matulog? Paano makinig sa tunog ng mga pakpak na pumuputok sa gabi upang malaman kung saan ito nanggaling? Natutunan ko ang lahat ng ito dahil kailangan kong mabuhay. 10 taong gulang ako nang mamatay ang aking ina. Ngunit hindi siya namatay tulad ng isang normal na tao. Noong gabing iyon, nakita ko siyang nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa dilim sa labas. Isang itim na anino mahaba at manipis na nakabitin ng patiwarik mula sa sanga ng puno, na may mga pakpak na parang higanteng paniki. Bumaba ang bagay. Napunit ang mga kuko nito sa hangin. Nagkaroon lang ako ng oras para marinig ang sigaw ng aking ina at dugo. Lumitaw ang aking ama na may hawak na isang maikling sibat. Tumakbo ang bagay, ngunit hindi bago kumagat ng malalim sa aking balikat. Noong gabing iyon, nawala ang aking ina.
at ang dugo nito ay dumaloy sa akin. Hindi ako katulad nila, pero hindi rin ako masyadong tao. Ang lakas ko, ang pang-amoy ko, ang bilis ko minsan sumiklab kapag kumukulo ang dugo ko. Ngunit nagkaroon din ako ng kahinaan na, kung hindi mapipigilan gagawin akong mismong halimaw na hinuhuli ko. Ang tunog ng makina ng jeep, ang langot-ngot ng graba sa ilalim ng mga gulong. Noong 1998, gumawa kami ng aking ama ng isang proyekto sa North. Isang mahabang paglalakbay mula sa Timog Luzon, dumaan sa mga taniman ng tubuhan, mga nayon sa baybayin ng mga mangingisda, at maging sa mga lumang kabubatan kung saan ang mga puno ay nagsasalo-salo na parang pader. Sabi nila habang pahilaga ka, lalo itong dumidilim. Sa unang 3 oras, maliwanag pa. Ngunit habang lumalayo ako, mas nakita ko ang mga mata. Ang mga matatanda ay nakatayo na nakasandal sa pintuan, hindi nagsasalita. Tumigil ang mga bata sa paglalaro, pinapanood ang sasakyan. Tahimik ang mga nagtitinda sa gilid ng kalsada, nakayuko lang, na para bang natatakot na magsalubong ang aming mga tingin. Pagkatapos ay may mga maliliit na kainan na may mga bintanang sarado, na may mga tabla na gawa sa kahoy. Walang tawa. Walang amoy ng pagkain. Amoy lang ng amag at malansa. Sa isang sirang post ng kuryente, nakita ko ang isang lumang tabla na gawa sa kahoy, kupas at basa. Nakaukit dito ang isang simbolo, isang bilog na may baligtad na krus, na papaligiran ng mga simbolo na hindi ko pa nakikita. Sinulyapan ito ng aking ama pagkatapos ay tumalikod. "Huwag kang masyadong tumingin ng matagal," sabi niya. Tinanong ko kung bakit. "Dahil kung makikilala ka nito, hahabulin ka nito hanggang sa mamatay ka." Ang lumang radyo ng aking ama ay nakatutok sa isang lokal na istasyon. Ang boses ng isang matandang babae na nagsasabi ng isang kwentong bayan tungkol sa isang nayong isinumpa dahil sa paglabag nito sa tipan sa apo, isang nilalang na kumakain ng dugo ng tao. Nagtapos ang kwento sa isang linyang naaalala ko pa. Ang isang estranghero na papasok sa nayon ay mamamatay bago magbukang liwayway o hindi na magiging kanyang sarili muli. Nagpatuloy kami sa pagmamaneho. At hindi ko pa rin alam na ang aking kapalaran ay lumiko sa isang kalsada kung saan walang babalikan. Nang nagsimulang magdilaw ang langit, nakita namin ang unang liwanag pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho. Ito ay isang lumang grocery store, baluktot ang karatula, ang maliwanag na bombilya ay nakalawit sa balkonahe, mahina ang dilaw na ilaw at malapit ng mamatay. Pinaandar ng tatay ko ang sasakyan. Simon, ang matagal na niyang kasama, ay unang tumalon palabas at ako nakatayo sa dilim nanonood. Sa loob, iba ang atmosphere. Ang may-ari, isang nasa katanghaliang gulang na babae, ay tumigil sa kalagitnaan ng stroke nang makita niya kami. Ang kanyang mga mata ay lumipad mula sa mukha ng aking ama patungo sa akin,
Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba na para bang natatakot siyang makatagpo ng isang tao. Natahimik ang ilang customer na nakaupo sa sulok ng kwarto. Tanging tunog lang ng kutsarang tumatama sa gilid ng baso. At nagsimula silang tumingin. Hindi sa kuryosidad, ngunit sa mga mata ng mga taong nakakaalam may isang bagay na malapit nang mangyari. Paglingon ko sa pinto, isang payat na matandang lalaki ang lumitaw. Kupas na ang kanyang kamiseta, nalalagas ang kulay abong buhok sa kanyang mga mata. Tumayo siya malapit sa akin, amoy tabako at dahon ng hitso ang kanyang hininga. Lumapit siya sa akin at sinabing, halos hindi ko marinig. Walang natutulog sa kalye dito at nabubuhay hanggang umaga. Bago pa ako makapagtanong, tumalikod na siya, nawala sa dilim sa labas. Pero nakita ko sa leg niya 3 malalalim na gasgas, parang claw marks. Mga lumang sugat, pero bugbog pa rin. Noong gabing iyon, umupa kami ng isang maliit na kwarto malapit sa tindahan. Kumikislap ang ilaw sa kisam, kumikislap ang ilaw. Sa kalagitnaan ng gabi, nagsimula ang ingay. Sa bubong may mga yabag. Mabagal, matatag. Isang madilim na anino ang dumaan sa bintana, napakabilis na kung kumurap ka, akalain mong guni-guni mo ito. Tapos isang pusa. Nakaupo pa rin sa sill, kumikinang ang mga mata nito, nakatitig sa akin. Bago pa ako makapag-react, ang katawan nito ay namilipit pagkatapos ay nag-inat nag-transform sa isang bagay na payat na may matulis na tenga at isang dila na kasing haba ng sibat. Tik-tik. Nagmadali akong pumunta sa aparador. Hawak-hawak ang kutsilyong bolo na pinanday ng tatay ko noong 15 taong gulang ako. Mula sa aking bulsa ay inilabas ko ang isang bag ng sea salt at ilang clove ng bawang. Nagwiwisik ako ng asin ng pabilog sa harap ng pinto. Idinikit ang bawang sa frame ng bintana. Pumwesto ang aking ama sa kanyang likuran. Ang agimat sa kanyang leg ay bahagyang kumikinang. Sumirit si Tik-Tik, namumula ang mga mata. Shalom. Sumandal ako sa daan, ang bolo ay humahampas, hindi malalim, ngunit sapat na para mapasigaw siya. Isang malakas na malansang amoy ang lumabas. Ang aking ama ay nagtapo ng isang dakot ng asin sa sugat. Napaatras si Tik-Tik, namumula ang balat, tumataas ang usok. Tumayo kami doon, naghihintay na bumalik ito. Ngunit nawala ito sa kadiliman na parang hindi kailanman umiral. Sumandal si Mon sa dingding, nakangiti. Isa pang gabi at isa pang marka sa listahan. Anong listahan? Tanong ko. Sumagot si tatay, nalinis na namin ang mga pugad ng aswang. Bawat lugar, bawat species, ngunit hindi kailanman ang katapusan. Naintindihan ko. Ngayong gabi ay isang malugod na pagbati. At ang party ay magsisimula na. Maaga kaming nakarating sa construction site ng resort. Isang malaking kapirasong lupa,
malapit sa gilid ng gubat, nakaharap sa dagat. Ngunit may mali. Dapat ay mataong ang resort na ito, ngunit ito ay walang laman. Walang martilyo, walang manggagawa. Isang lalaki lang na nagpakilalang manager ang bumati sa amin ng isang mahinang ngiti. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin ng diretsyo. Noong unang araw ko sa trabaho, may napansin akong maliit na bitak sa sahig na gawa sa kahoy sa main room. Nang tumapik ako ng mahina, parang hungkag, parang may laman sa ilalim. Nagkunwari akong sinusuri ang pundasyon, ngunit talagang naghahanap ng paraan pababa. At pagkatapos nakita ko ito. Isang lumang tabla na may bulok na hagdan ng kahoy sa ilalim, patungo sa madilim na kadiliman. Sa ibaba ay isang cellar. Tumawid ang flashlight at tumigil ang puso ko. Daan-daang mga kalansay. Matanda, bata, lalaki, babae. Marami pa rin ang nakagapos sa kanilang mga pulso. Ang ilan ay may mga marka ng kutsilyo sa kanilang leeg. Sa gitna ng bodega ng alak, isang malaking mesang bato na may bahid ng maitim na tuyong dugo, parang altar table. Sa dingding, ang simbolo ng isang bilog at isang baligtad na krus na kapareho ng nakita ko sa daan ay ipininta sa isang dark brown na substance. Hindi ko na kailangang hulaan para malaman kung ano yon. Mga yabag sa itaas, may naglalakad sa bahay. Pinatay ko ang flashlight, idiniin ko ang likod ko sa dingding at nakinig. Ang boses ng dalawang lalaki ay umalingaw-ngaw, salamat. Ngayong gabi, panibagong sakripisyo kay Apo. Pagpalain niya ang Panginoon. Masisiyahan siya. Sariwang laman, mainit na dugo. Walang maglalakas loob na salungatin tayo. Hinigpitan ko ang hawak ko sa hawakan ng kutsilyo. Sa dilim, alam kong nasa itaas ko ang kalaban. Kinabukasan, nakilala ko si Isang. Payat siya, puno pa rin ng takot ang mga mata niya. Sinabi ng aking ama na siya ay natagpuan sa gilid ng kagubatan, nag-iisa, puno ng dugo, ngunit hindi sa kanya. Walang masyadong sinabi si Isang. Pero sa tuwing titingin ako, nakikita ko ang pasasalamat na may halong pagdududa. Pagkalipas ng ilang araw, nang mag-isa ako, sinabi niya sa akin. Nang gabi niyon napatay ang buong nayon ko. Galing sila sa kagubatan, mabilis at walang makalaban. Sabi nila hindi lang nayon ko. Ang mga nayon sa paligid ay protektado ng mismong mga tao na dapat magpoprotekta sa atin. Ang pulis, ang punong nayon, lahat sila ay yumukod sa aswang. Naiintindihan ko kung gusto naming mabuhay, kailangan muna naming mag-strike. Nang gabing iyon, nang walang nakatingin, nagsimula na kaming mag-ama sa aming tunay na gawain. Sa bawat dingding na gawa sa kahoy, pinalamanan ko ang isang maliit na bag ng asin na binalot ng ilang mga club ng bawang. Sa ilalim ng pintura, inukit ko ang mga palatandaan ng proteksyon ng agimat. Sa mga haligi, naglagay kami ng maliliit na bote ng banal na tubig. Nagtrabaho si Mon sa bubong, pagwiwisik ng asin at pulbos ng bawang sa bawat bitak, hinahalo ito sa semento. Nagtrabaho kami ng mabilis, tahimik, at tumpak,
tulad ng mga mangangaso na pamilyar sa lahat sa larong ito. Nang matapos ang resort, alam ko na buhay sila nang hindi sinasadya sa bitag na itinakda namin. Nagsimula ang lahat sa isang gabing walang buwan. Ang unang hiyawan ay nanggaling sa palengke. Pagkatapos isang segundo, isang pangatlo. Nang tumakbo ako, naging impyerno ang buong night market. Bumagsak ang isang babae, hawak-hawak pa rin ang malamig na anak. Isang bata ang kinaladkad sa kadiliman, ang mga iyak nito ay napatahimik. Ang amoy ng dugo ay napakalakas kaya nalalasahan ko ito sa aking bibig. Tapos nakita ko isang pamilyar na mukha. Isang nakahandusay na hindi gumagalaw sa lupa, tumutulo ang dugo sa kanyang noo. Sa tabi niya, ang aking ama ay hinawakan ng dalawang maitim na figura. At may sa loob ko sumabog. Malalim na dagundong, umuugong ang musika. Hindi ko maalala kung ano ang ginawa ko sa mga sumunod na segundo. Naalala ko lang nagbago ang kulay ng mundo sa paligid ko. Ang lahat ay pula. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng puso ng kalaban, bawat hingal parang nakatayo sila sa dibdib ko. At naniningil ako. Pinahaba ang pagkakasunod-sunod ng labanan, malakas na aksyon ng musika. Night market. Kinuha ko ang kutsilyong bolo. Tiniyak ko ang leeg ng manananggal na nakabitin sa kalagitnaan. Tumalsik ang itim na dugo kung saan-saan. Ang gilid ng kagubatan, ang tunog ng mga paa ng mga kabayo na humahampas. Nagmamadaling lumabas ang tikbalang, mahigit 3 metro ang taas, kumikinang ang mga mata. Ginamit ko ang dulo ng sibat na nakabalot sa bawang, tinusok ang dibdib nito. Ang mansyon ng pinuno, Amaran Hicks, naglalakad ng mga bangkay, dumulas mula sa madilim na sulok, bukas ang mga bibig, tulis-tulis ang mga ngipin. Inihagis ko ang palayok ng asin sa karamihan. Ang nagniningas na singaw ng asin ay nagsisigawan sila. Tapos nakita ko siya. Ang aking ina. Nakatayo siya sa dulo ng hallway, magulo ang buhok, maputla ang balat, pumutok ang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na sa kanyang ina. Sila ang mga mata ng isang aswang. Gusto kong sumugod sa kanya at yakapin siya, pero parang ipinako sa lupa ang mga binti ko. Tumawag siya. Das, anak ko. Ngunit namula ang kanyang mga mata, humaba ang kanyang mga ngipin. Naiintindihan ko kung wala akong gagawin, papatayin niya ako. At kaya sa pagitan ko at niya wala na ang distansya ng dugo, kundi ang distansya ng mga ngaso at biktima. Habang bumagsak ako pagkatapos ng labanan, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa pinakaloob na bahagi ng mansyon. Nakilala mo ako, Das. Apo ang kumokontrol sa lahat. Isang nilalang na kumakain ng lakas ng mga sakripisyo. Ang mga makapangyarihang pamilya ng nayong ito ay nagpalaki sa kanya ng ilang dekada, kapalit ng immortalidad, pera at ganap na kapangyarihan. Hindi sila natatakot sa dugo. Natatakot silang mawala ang kanilang katayuan. At kaya patuloy silang magsasakripisyo hanggang sa walang nakaligtas.
Tumayo kami sa harap ng malalaking kahoy na pintuan ng mansyon. Sa loob ay si Apo, ang pinuno nilang lahat. Hawak ng tatay ko ang sibat na binalot ng tuyong bawang. Hawak ni Mon ang pana na binasa sa mantika. At hawak ni Isang ang silver crossbow na binigay ko sa kanya. Huminga ako ng malalim. Ngayong gabi tatapusin natin ito. Sa pagpasok namin sa pintuan, dose-dose ng peres ng pulang mata ang kumikinang sa dilim. Umalinggaw ang hiyawan sa buong bulwagan. Ang mga aswang ay sumugod na parang baha. Ang aking ama ay nagwalis ng kanyang sibat, na tinusok ang dalawa sa kanila sa dibdib. Nagpaputok si Mon ng naglalagablab na palaso mula sa likuran patungo sa mga tao. Ang apoy ay nilamon ng 3 o 4 sa kanila. Paulit-ulit na nagpaputok si Isang. Ang pilak na palaso ay tumutusok sa kanilang leg na nakaipit ang isa sa isang haligi. Sumulpot si Apo. Siya ay halos 2 metro ang taas. Ang kanyang mga pakpak ay nakabukaka. Ang kanyang anino ay nakatakip sa kisam. Hindi siya agad sumugod bagkus ay naglakad siya ng dahan-dahan, hakbang-hakbang, na para bang ninanamnam niya ang aming takot. Nagmamadali akong pasulong. Ang aking bolo ay pahalang nalaslas. Hinarangan niya ito ng kanyang mga kuko, mga sparks na lumilipad habang ang metal ay sumalubong sa mga malabakal na kuko. Ang aking ama ay umikot sa kanyang likuran, tinusok ang kanyang sibat sa kanyang tagiliran, ngunit siya ay umikot at inihagis ang aking ama sa hagdanan. Siege Battle Sequence. Ground floor, nagwiwisik si Mon ng asin at mantika sa sahig. Sinindihan, lumikha ng singsing ng apoy upang pigilan ang maliliit na aswang na palakasin si Apo. Silangan na koridor, hinila ni Isang sida sa isang sulok, binaril ng palaso ang nakasabit na kordon ng chandelier, at ibinagsak ang isang mabigat na bakal sa nagcha-charge na mga aswang. Ikalawang palapag, tinambangan ni Itay mula sa balkonahe. Inihagis ang isang basong garapon ng pulbos ng bawang. Natabunan sila ng puting usok at napasigaw sila sa sakit. Sa wakas, kami lang ni Apo sa bulwagan. Siya atumal at sinisingil. Umikot ako at nilaslas ang pakpak niya gamit ang bolo ko. Nasasaktan siya pero nagpupumiglas pa rin siya. Habang tinutulak niya ako pababa, sumulpot si Isang sa likod niya. Tinusok ang silver arrow sa likod ng leg niya. Ang aking ama ay tumalon mula sa ibaba ng hagdan, nagmamadaling umakyat at sinaksak ang sibat sa kanyang puso. Inihagis ko ang bolo sa hangin, nalaslas ang ulo niya nang mahulog ito. Ang huling sigaw ni Apo ay umalingaw-ngaw, ang musika ay lumalamig at pagkatapos ay biglang bumagsak. Kumalat ang apoy sa buong mansyon. Bumagsak ang kisame, nabasag ang mga dingding, kumaluskos ang kahoy na parang mga huling hinina ng lugar. Nagmamadali kaming lumabas, pinagmamasdan ang bahay na nilalamon ng apoy. Ngunit alam ko hindi pa tapos ang sumpa. Ang ilang bahagi ng organisasyon ng aswang ay nasa isang lugar pa rin sa kadiliman. Kinaumagahan, tumayo si Isang sa harapan ko. I must go but we will meet again, she said, her eyes saying more than words. Hindi ko siya pinigilan. Dahil alam ko sa pagitan natin, may digmaan na hindi pa natatapos. Larawan ni Des na nakatayong mag-isa sa dalampasigan, nakatingin sa pulang abot tanaw. Panghuling monologo. Ang
ang 50 taong pangangaso ng mga aswang ay hindi sapat para burahin ang kadiliman. Dahil ang dilim hindi nawala. Naghihintay lang na bumangon muli.